Ang isang pinakamalaking rebolto ng demonyo ay itinayo sa Estados Unidos ng Amerika. Sa Hilagang Carolina, ang mga mambabatas ay naguluhan at ang opinyon sa internet ay nahati. May mga haka-haka na ito ay mas mataas pa sa Statue of Liberty. Bakit ba nila ito pinunduhan? At ang susunod na pangyayari ay hindi ka panipaniwala. Panuorin mo hanggang sa huli ang bidyong ito. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maaari po bang paki-like, paki-share ang bidyong ito sa lahat at paki-subscribe ang channel na ito. Ayon sa Biblia, ngunit kung hindi man kami niya ililigtas, gusto naming malaman ninyo, mahal na hari, na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. December 5, 2025, isang napakalaking ribulto ng mga Hindu ang itinayo na mas mataas pa sa Statue of Liberty na itinayo sa North Carolina. Kapag nakumplito ang nasabing ribulto, itong makakasira sa record na pinakamalaking ribulto sa Estados Unidos. Ayon sa lifesizenews.com, bakit kailangang mas malaki ito kaysa Statue of Liberty? Ano ang agenda sa likod ng pagpapatayo ng mga napakalaking mga estatwa na ito sa iba't ibang dako ng Amerika na kahit pa sa Canada? Ang ribulto ang babasag ng record bilang ang pinakamalaking estatwa sa Estados Unidos. Hindi pa kabilang ang pedestal nito na may taas na 35 feet. Ang taas ng nasabing ribulto ay 154 feet na tinatawag nila ang eskulturang ito na Lord Morgan, na mas mataas pa sa Statue of Liberty na may taas na 151 feet lamang. Naaprubahan ang site plan noong huling bahagi ng 2018 at ngayon ay 2025 na. Ang disenyo nito ay nakumplito at naisumiti sa Chatham County. Isang ritual ang ginanap na tinatawag nilang Bhumi Pudyal upang parangalan ang Diyosa ng Mother Earth, at ito ay isinagawa bilang tugon sa pagpapatayo nito. Ang pinakamataas na ribulto ay paparating na sa Amerika. Ang templo ni Morgan sa Montclair, North Carolina ay itinayo sa 130 hectares na nakuhang lupa. Layunin nito maging sentro ng espiritualidad at kultura para sa mga pamayanang Hindu sa Amerika. Ang unang yugto ng proyekto ay tinatantya na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa $3 milyong. Mga minamahal kong kaibigan, bilang karagdagan, alam natin na ang kapapahan ay siyang nangunguna sa pagsamba sa kalikasan na pinagsama sa Hinduismo. Kaya hindi sila nagkaroon ng problema sa pagtayo ng pinakamataas na larawang ito ng idolatria sa Estados Unidos. UCNews.com, binabati ng Papa ang mga pinunong espiritual ng Hindu at ito ay mensahe ng pagpapaparaya. Sabi ni Pope Francis, si Sri Narayana Guru ay sinasalungat ang case system at ipinalaganap ang mensahe ng katarungan at pagkapantay-pantay. Mga minamahal kong kaibigan, pinapakita lang ng Roma ang ganap na pakikipagkaisa nito sa pagganong mga relihiyon sa mundo. Bakit? Basahin natin ng higit pa ito. Ang mensahe ng Vatican ay nag-aanyaya sa mga Hindu at sa mga Kristiyano na upang pangalagaan ang kapayapaan tulad ng ating mga tahanan at komunidad ayon kay Pope Leo. Ang lahat ng ito ay may landas ng napatungo sa pagkondisyon ng mundo na upang tanggapin ang larawan ng hayop. Sa lumang tipan ay ginamit ni Satanas si Nimrod at Tammuz, at sa katapusan ng panahon ay itataas ang pagsamba sa mga imahe
ang Babylonia ng huling mga panahon. Pagkatapos ng baha, si Noah at ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay umalis mula sa arka. May isang lalaking ipinanganak mula sa kanyang apo na si Cus, na ang kanyang pangalan ay Nimrod. Ang ibig sabihin ng pangalang Nimrod ay paghihimagsik. Siya ay punong arkitekto ng Turi ng Babel, na simbolo ng pagiging mapagmataas ng tao na bilang monumento ni Satanas. Ayon sa tradisyon, ang asawa ni Nimrod ay ang kanyang ina, na si Semiramis. Ginawa ni Semiramis ang pinakamapangahas na pag-aangkin noong si Nimrod ay namatay, na sinabi nito na siya ay muling nabuhay bilang Diyos ng araw, at nabuntis si Semiramis sa isang pakikiapid na ito, at ipinanganak ang isang bata na pinangalanan ng Tamus. Ang kwentong ito ay kumalat sa buong mundo na siyang pagbangon para sa pagsamba sa araw. At umusbong ang iba't ibang paganong relihiyon at kulto na may iba't ibang pangalan, tulad ng sa Ehipto, si Isis na kalong ang anak na si Horus. Ito ay inampun ng iba't ibang pangalan, ngunit ang lahat ng ito ay nag-ugat kay Nimrod at Semiramis at sa kanilang anak na si Tamus. At ito ay ang pagsilang ng paganismo. Sa Ezekiel 8:14, at narito doon na nga upo ang mga babae na iniiyakan si Tamus. Ang pagsamba sa araw ay naglukob sa buong imperyo ng Babylonia, at ang pangalawang yugto ng pagsamba sa araw ng Kristyanismo noong March 7, 321 AD. Sa araw na ito ay itinakda ni Constantine ang araw ng araw bilang araw ng pahinga. Iniutos ni Constantine na Dies Solis, o ang araw na araw na dapat ipagdiwang bilang isang universal na araw ng pahinga. Pinili ni Constantine ang linggo upang maging araw ng pagsamba para sa mga Kristiyanong pagsamba na may espesyal na katayuan sa mga Romano, dahil ang linggo ay pinangalan mula sa kanilang paganong Diyos ng araw na si Invictus. Ito ang unang Sunday law na naipatupad noong 321 AD bilang sibil na batas, ngunit sa Constantinople noong 381 AD, ito ay naging pangrelihiyon. Ang pangatlong yugto, ang Antikristo at ang pagsamba sa araw. Sa Apokalipsis 13, ang dragon ng Daniel 7, ang Roma, binigay niya ang Antikristong hayop, ang kapapahan, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang upuan, ang kabisirang lungsod at ang kanyang kapangyarihan. Ayon kay La Bianca, profesor ng history sa Universidad ng Roma, ay sinasabi ang halinhinan ng mga Caesar ay dumating ang paghalili ng mga kapapahan sa Roma. Nang umalis si Constantine sa Roma, ay ibinigay niya ang kanyang trono sa Bishop of Rome. Inangkin ng Papa ng Roma na ang linggo ay kanyang nilikha, at kahit saan ka lumingon ngayon ay makikita mo sa kanilang mga katedral ang sunburst. Ang Protestantismo ay kanila ring pinaparangalan ang araw ng linggo dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, na ito ay nailipat sa pamamagitan ng mga Puritans na nagmula sa Europa hanggang sa Estados Unidos ng Amerika. Mahigpit itong ipinatupad sa kolonyal ng Amerika na may mahigpit na batas. Ginawa nila ang kanilang natutunan mula sa simbahang Romano Katoliko sa Europa. Ginamit ang Estado upang ipatupad ang relihiyosong pagpapasunod nito. Kaya ang pagsamba sa paganong araw ng linggo ay walang patid at sunod-sunod na naingatan mula lumang Babylonia hanggang sa Babylonia
ng pangwakas na panahon. Ang Biblia ay tinawag ang Roma bilang Babylonia ayon sa unang Pedro 5:13. At ang ikaapat na yugto, ang pagsamba sa araw bilang isang legislative law. Napansin mo ba sa isang $1 bill sa mga simbolismo na nandoon? Ito ay nag-ugat pabalik sa kasaysayan ng Estados Unidos at ito ay nakakagulat na ang mga simbolismong ito ay prophetic pattern ng pagsamba para sa mga huling araw. Sa isang $1 bill, makikita mo ang isang agila na nakaharap sa kanan na may gintong kuruna, 13 araw sa loob ng mga talon nito, isang sunburst na pumapasok ang mga ulap sa itaas ng ulo nito na kumakatawan sa Diyos ng araw na si Mitra. Sa malaking bahagi ng lupain, ang araw ay hindi gaanong naiuugnay sa kalayaan, ngunit ito ay may pangako na magdadala ng bukang liwayway sa isang bagong umaga, ayon kay Whitney Smith, Vlogs, page 314. Sa madaling salita, ang pagsikat ng araw ay kumakatawan sa bukang liwayway ng bagong panahon ng kapayapaan at kaunlaran sa bagong silang na bansa. Ayon sa aklat ng The Great Controversy, ang paglapat ng araw ay mauunawaan na siyang sekreto na para maibalik ang kapayapaan at kaunlaran na kung saan ay minsang ikinasiya ng Estados Unidos noong ito ay itinatag. Ito ang bandila o watawat ng Imperyo ng Roma, ang imperial na watawat na ginamit ng banal na Imperyong Romano, ang neoclassical na espiritu ng Amerika sa pagtatapos ng ika-18 siglo. Ayon sa awit, Kabanata 95, talatang 5, ang lahat ng mga Diyos, pansin ninyo, maliit na liturgy ng mga hintil ay nasa demonyo. Ngunit ang Panginoon ay siyang gumawa ng mga langit at lupa. Deuteronomio, Kabanata 33, 16-17. Pinaninibugho nila ang Diyos dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinag-alab nila ang puot ng Diyos dahil sa pagsamba na kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Dagdag pa sa naunang Korinto 10:19-20. Ano bang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba na may kabuluhan ang mga Diyos-Diyusan o ang pagkaing inihandog sa kanila? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay inialay nila ang mga handog na iyan sa masasamang espiritu at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kabahagi kayo ng masamang espiritu. Ito ang lahat ng mga daan patungo sa isang destinasyon. Ang pagkondisyon sa mundo upang tanggapin ang larawan ng halimaw. Tanong, ano ang pangunahing dahilan kung bakit nais ng Diyos na linisin ang mga tao mula sa pagsamba sa larawang inukit at gawa ng tao? Dahil si Jesus ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ayon sa Kolosas 1:15. Ibinigay ng Diyos ang imahin na dapat nating sundin. Ang ibig sabihin, ang katangian ng Diyos na upang luwalhatiin ay si Jesucristo bilang Diyos na manlalalang. Upang makinig tayo sa pangako ni Jesus, ito ang larawang nais ng Diyos na ating dapat sundin at tingnan. At sa pagtingin sa Kanya, tayo ay mababago. Ginawa ang imahing ito na gamit ang mga kamay ng tao. Mga minamahal kong mga kaibigan, sinabi ni Jesus na mas malaki pa ang makikita nating kasuklam-suklam kaysa rito sa mga huling araw at sa panahong nating ngayon ay nakikita na natin ang mga bagay na ito. Ngunit ang aming tugon, ang aking apila ngayon
ay ipakita natin sa mundo ang tunay na larawan ng ating Panginoong Diyos. At ito ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ilaw ng sanlibutan. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig sa programang ito ng mga kasaysayan, ng mga propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.